Muling tatakbong alkalde ng Maynila si Isko Moreno Dumagoso sa darating na 2025 midterm election. Ito'y matapos siyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC nitong huling araw ng filing period. Sa isang ambush interview, sinagot ni Dumagoso ang tungkol sa issue sa pagitan nila ng incumbent Manila Mayor Honey Lacuna. Partikular na ang naunang anunsyo nito na magre-retiro na siya sa politika kung hindi siya mananalo sa pagkapangulo noong 2022. Ikinagulat ni Dumagoso ang naging reaksyon ng kanyang ate na si Mayor Lacuna na nakaramdam umano ng pagtatraidor dahil sa kanyang muling pagkandidato. Sa kabilang banda, binanggit ni Dumagoso ang ilang dahilan kung bakit siya sasabak muli sa pagkaalkalde ng Maynila. Aniya, ang panawagan ng mga Manilenyo na bumalik siya bilang mayor ng lungsod ang nagtulak sa kanyang kumandidato na muli. Kabilang din sa kadahilanan ang ilang hinaing ng mga residente patungkol sa serbisyo ng lokal na pamahalaan, kasama na rito ang programa para sa senior citizens. One of the complaints ng senior citizen is pinupurpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga yun ng mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin. O talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. Isa rin sa idinaing ng mga tao ang pahirapan na online schedule ng health center. I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na kausapin si ate. Kabilang din sa prioridad na gagawin ni Dumagoso kapag nahalal muli ay ang pagtutok sa City Vertical Housing Program sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3 20-story residences. Ipamimigay ko na yung Pedro Hill Residence, San Lazaro Residence, at saka San Sebastian Residence. 3 20-story yung ating in-city vertical housing program. Kasabay ni Dumagoso sa paghahain ng COC ang kanyang running mate na si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Tatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ang Isko Chi tandem. Nagdesisyon akong sumuporta kay Yorme dahil naniniwala ako sa kanya. At isang personal na desisyon ko to na suportado ng aking buong pamilya, lalo na ng aking ama. Kasama rin sa nag-file ng COC nitong Martes ang ilang tatakbong konsehal sa ilalim ng Aksyon Demokratiko tulad ng anak ni Isko na si Joaquin Dumagoso. Kasama rin ang dating Paras official na si Mocha Uson at iba pa. I wish him well, good luck, and I hope that God and the people of Tondo will give him opportunity to be of service. It is his decision, and I'll support it. Nais ko lang po sundan yung ginawa ni Papa. Basta po, bahala na po si Papa sa mga senior. Ako na po sa mga kabataan. Sa huli, sinabi ni Dumagoso na umaasa siya na wala ng samaan ng loob at pamumulitika pagkatapos ng eleksyon sa 2025. Samantala, para naman kay Mocha Uson na tatakbong konsehal sa 3 distrito ng Maynila, isusulong niya ang kabuhayan at kalusugan ng mga Manilenyo lalo na ng mga kababaihan. Kasama rin ang kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Titiyakin din niya ang kumpletong gamot at maintenance para sa mga senior citizen. Bilang isang taga Maynila, dito na po ako lumaki, namulat ang aking mga mata, naghubog ang aking pagkatao dito po sa Maynila. Distrito 3, gusto po nating ibalik ang serbisyo po dito. Ipinaliwanag naman ni Uson kung bakit patuloy niyang sinusuportahan si Isko Moreno. Alam niyo, sa totoo lang, napapayaan ko yung Maynila, bumaho